Happy Lord's Day po sa bawat isa sa atin. So, sa hapon pong ito ay ating i-discuss yung last sa Ten Commandments, which is the Tenth Commandment. At ang katanungan, meron po tayong katanungan, tatlong katanungan sa Lord's Day 44. At narito po yung mga katanungan at andito rin yung mga kasagutan. So, sabi po rito, what does the 10th commandment require of us? At ang sagot po ay ganito, that not even the slightest thought of desire contrary to any of God's commands should ever arise in our heart. Rather, we should always hate all sin with all our heart and delight it in all righteousness. The second question is, but can those converted to God keep these commandments perfectly? At ang sagot po ay ganito, no. In this life, even the holiest have only a small beginning of disobedience. Nevertheless, with earnest purpose, they do begin to live not only according to some, but to all the commandments of God. And the third question, in question 115, if in this life no one can keep the 10 commandments perfectly, why does God have them preached so strictly? So merong tatlong answer. Sabi ko, first, that throughout our life, we may more and more become aware of our sinful nature and therefore seek more eagerly the forgiveness of sins and righteousness in Christ. Second, that we may be zealous for God's good deeds and constantly pray to God for the grace of the Holy Spirit that He may more and more renew us after God's image until after this life we reach the goal of perfection. So, dalawa lang pala yun. So, let us pray po muna. Aming Diyos, kami po ay patuloy na humihingi ng pagsama mo sa aming pag-aaral ng Heidelberg Catechism, Lord's Day 44, at ituro mo sa amin ang kagandahan ito ng iyong mga utos sa buhay ng isang Kristiyanong tulad naming makasalanan. Pangunahin niyo po kami sa aming gagawin at sa oras ng aming pag-aaral, ikaw ang maging karunungan namin. Salamat po, itidalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So dito po sa ating tatalakayin ngayon, ito po ay hango sa annotations on Lord's Heidelberg Catechism Lord's Day 44. At ang akin pong i-discuss ngayon, o ang aking sermon delivery ngayon ay galing sa sermon ni Jan van Bruggen. At sa sermon na ito ni Jan van Bruggen ay atin pong sasagutin yung tatlong mahahalagang katanungan at ating babasahin yung kanyang, o magbibigay po tayo ng mga insights sa kanyang mga sagot dito sa tatlong question na ating binasa. So, in Lord's Day 44 of the Heidelberg Catechism, we are given insight into the depth of God's commandments, particularly the 10th commandment, you shall not covet. Unlike commandments that address our outward actions, the 10 commandments calls us to a purity that reaches deep into our desires and motives. Through this commandment, God not only calls us to obedience, but reveals the true condition of our heart. Today we will explore three profound questions from the Catechism that open our eyes to the true nature of sin, the power of godliness, and the power of God's holiness, and the necessity of grace. So, hindi po kagaya noong mga naunang
siyam na commandments. Ito ho ay kailangan ng action, o yung physical action. Ano po? So lahat nakita natin na ang Ten Commandments, parang siya yung pinaka spiritual, parang sabihin natin, meron siyang spiritual needs talaga. Kasi ang Ten Commandments ay tumutukoy sa kasalanan ng puso at ng isipan. Huwag kang mag-iimbot. No? Yun yung sa Ten Commandments, huwag kang mag-iimbot. So, parang ito yung ang asawa ng kapwa mo, ang kanyang kabuhayan. So, yun yung ano. So, yung pag-iimbot, no, napakalaking kasalanan kung tayo ay mag-iimbot. Ano po ba yung sinasabi dito? What does the Ten Commandments require of us? Ano ba yung hinihingi ng anong pansampung utos na ito? So, the Ten Commandment goes beyond forbidding specific acts of sin. It addresses our desires and thoughts. In questions 113, the Catechism explained that God's law requires that not even the slightest thought or desire contrary to any of God's commandments should ever arise in our heart. Ang sinasabi ng Heidelberg Catechism na kahit katiting, yung pinakamaliit na pagnanasa na maaaring lumaban sa kalooban ng Diyos, ay wag nating nanasain. No? Yung, alam natin na yung pagnanasa ay kung maaari itong magdulot sa atin talaga, o sabi, parang ugat ito ng lahat ng kasalanan, yung pagnanasa. No? So, ninanasa natin yung gamit ng ibang tao, kaya nanakawin natin. So, yung ninanasa nating nakuha yung ninanasa natin makuha yung kayamanan ng iba. Kaya nakikita ho natin, talagang ugat siya ng pag-aaway-away, maaaring pagkasira ng buhay. No po? Kasi ninanasa natin yung mga bagay na hindi natin pag-aari, at the same time ay nagdudulot sa atin ng mabigat na kasalanan sa huli. So, this is a remarkably high standard. God does not only want outward conformity to His law, He calls us to a holiness that begins in the heart. Ibig sabihin po, yung ating tinatawag tayo ng Diyos ng kabanalan mula sa ating puso. Malinis na puso. No? Kasi, kung ating pong babasahin yung sinabi ng Panginoong Jesucristo, na kung nasa ng iyong puso, nandun ng iyong nandun ng iyong kayamanan. At the same time, nandun din sabi na, kung anong laman ng puso mo, yun din ang lumalabas sa bibig mo. Ibig sabihin, ang laki talaga ng kinalaman ng puso, emosyon ng puso natin sa mga ginagawa natin. Kung napapansin niyo ho. Kaya even sabi ni Jeremiah, wag kayong padaya sa inyong puso. No? Kasi ang puso ay madaling dayain. Yun ang totoo. Yan ang may sinasabi rin ng Biblia. So, kaya ang inuutosan tayo ng Diyos, o iniuutos ng Diyos na yung puso natin ay sigurado, lagi natin bantayan ang ating puso. Kasi nandyan ang lahat ng ugat ng kasalanan na maaari nating, o pinagmulan ng lahat ng uri ng kasalanan. Recognizing simple desires. So, bakit ba kailangan nating ma-recognize yung desire natin? Mahalagang bakit natin kailangan bantayin yung mga ninanasa o mga laman ng ating puso. So, simple desires are often subtle and internal, yet they reveals much about our spiritual condition. This may manifest in envy, greed, or lust, thought that may not outwardly harm, but
separate us from God. O, yan po yung matindi na, no? Sinasabi ni John Van Bruggen na yung ating puso, bagamat hindi yung nagpapakita ng action, o ibig sabihin, wala kang makita ng action. Pero sa loob natin, namumuhay ang inggit, ang pagkaganid, at ang laman. At itong lahat ng ito ay nagdudulot sa atin para malayo o mahiwalay tayo sa Diyos. Anytime na nakakaramdam tayo ng galit, alam mo, si Jesus Christ nung sinabi na, di ka nga pumapatay, pero yung galit mo, yan ang nagdalayo sa'yo sa akin. No? So yun yung, hindi nga tayo nagnanakaw, pero yung pagkainggit natin, nagdudulot naman sa atin para siraan ng ibang tao. So yun yung mga nagiging dahilan. Yung ating laman, dahil hindi nga natin pero ang nangyayari, nagkakasala naman tayo sa pagtingin natin. No? So, yun yung mga dahilan kung bakit tayo yung ating self-desire o yung ating mga desire, personal desire, ay nagtutulak sa atin para mapalayo tayo sa Diyos. Such is a show a heart that places its own will above God. No? So, yun yung problema. Yung ating kagustuhan, mas nangingibabaw sa kagustuhan ng ating Diyos. For example, so yung tinuturo ko po kanina sa co-inquirers class, no? Bakit ba madalas ang church namamali ng kanilang ginagawa, no? So bakit kailangan maging maingat ang isang mga nangangalaga ng isang iglesia? Kasi minsan, gaya nga ho na kanina, nabanggit din naman ang pastor natin doon sa kanyang sermon, na yung mga taong nangingibabaw yung kanilang kagustuhan ay nagiging dahilan para mapahamak din ng ibang tao. No? So dahil yung mas nangingibabaw yung kanilang personal na interest, yung personal na lang kalooban, so dahil yun nangingibabaw, ang nangyayari, napapahamak yung mga taong naapektuhan ng kanilang interest. For example, ang church, napapahamak ang church dahil sa kanilang personal na interest. So, yung desire nila, yung sinful desire na meron sila, kaya nga napakahalaga na yung isang nangunguna ay ang talagang gino-glorify niya ay ang Diyos, hindi ang kanyang success. Kasi minsan kapag success na yung nakikita niya, naiiwan na yung pag-glorify niya sa Diyos. Hindi niya na nai-enjoy yung kanyang relationship sa Diyos kapag siya nadadown o bumabagsak. So even if we do not act in this impasse, they may expose our fallen nature and our need for grace. So, ang ating pangangailangan talaga ay ang Diyos. Pero kung hindi mo marirecognize yung sinful nature o yung sinful desire na yan, yung pag-iimbot, talaga ibabagsak ka niyan sa pinakamababang aspeto ng iyong buhay. Kahit gano'ng pang kataas yung naabot mo. Tingin ko ho, hindi naman natin ginadown si Steve Lawson, ho. Pero nangyari sa kanya yan, na nangibabaw ang kanyang sinful desire. And nakita natin talagang malaki yung ibinagsak ng kanyang yung buhay niya. No? Spiritually, hindi yung buhay niya. No? Kasi nga, sa nangyaring nangibabaw yung kanyang pag-iimbot o yung pagnanasa niya. So maraming pangyayari sa buhay ng mga tao na kailangan maging aware ka sa mga ninanais o ninanasa mo sa buhay. Dahil kung hindi, iyan ang magpapahamak sa iyo. Kaya ang tingin nyo ang Israel, kung bakit ito iniuutos ng Diyos sa Israel, sa nangyari sa kanila, dahil nangibabaw yung kanilang pagnanasa, napangunahan sila ng tao, sarip na ang Diyos ang nangingibabaw sa kanila, ano po nangyari sa kanila? Nag-ups and down ang buhay ng Israel. Sa kagustuhan nilang pangibabawan sila ng tao. Kung tutuusin, napakaganda ng buhay nila. Pero dahil ang nangibabaw, gusto nila, nainggit sila doon sa mga
Bakit yung ibang bansa, tao naman nangunguna sa kanila? No? So, bigyan mo kami ng hari. So, binigyan sila ng hari ng Diyos. Ano nangyari? Bumagsak ang bayan ng Israel dahil doon. So, pursuing righteous desire. So, bakit kailangan ito naman yung ating i-pursue o ating nasain? So, the commandment is not yet about avoiding sinful desire. It's also about actively pursuing righteousness. The psalmist captures this well in Psalm chapter 84 verse 2, "My soul longs, yes, pains for the courts of the Lord. A heart turned toward God, delight in what is pure, holy, and good." True obedience to the Ten Commandments calls us not only to turn away from sin, but to desire deeply the things that honor God. So, yun namang kabaligtaran nito. Kung ang ninanasa naman natin ay ang katuwiran ng Diyos, iba naman ang epekto sa atin. No? Iba rin yung magiging epekto niyan. Kung ang epekto ng sinful nature natin ay ibagsak tayo, yung pagnanasa mo namang paglingkuran, mahalin, sundin, ng buong tapat ang Diyos ay magdudulot sa iyo ng magandang epekto. So, kaya nga sabi ni, kung meron ka mang nanasain sa buhay nito, ang nasain mo ay ang, maging matuwid ka sa harapan ng Diyos. At kung may pagmamalaki ka man sa buhay na ito, ang ipagmalaki mo ay ang Diyos. So, yun yung tinuturo sa atin ng bagay na ito. Kasi, alam natin na kapag tayo nagpatuloy sa mga maling inanasa natin sa buhay, talagang ibabagsak. Pero kung ang Diyos yung ninanasa nating masunod, yung kanyang kagustuhan, yung kanyang kalooban ang talagang masunod natin, ito'y magbibigay sa atin ng malalim na karanasan o ibig sabihin, malalim na kaugnayan sa Diyos. At ito'y magbibigay sa kanya ng kaluwalhatian. A higher standard of holiness. The Third Commandment reveals the radical holiness God requires. This commandment reminds us that sin is not merely an outward action, but a condition of a heart. We see that God's call is not for superficial obedience, but a complete transformation of our hearts, a transformation only possible through His grace. So dito, alam natin, kaya nga kanina ang tanong, sa later question, sa kahulihan, magagawa ba natin? Hindi. Magagawa lang natin to sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Walang makaka-perfect ng kautosang ito. Tanging sa biyaya lamang ng ating Diyos natin mararanasan. Pero, so possible lang siya. No? So, napakabigat kasi ng, may tao ba rito na hindi nagnasa sa anumang bagay. No? Tayong lahat naman nakaranasan talaga, ninanasan natin ng magandang cellphone, magandang trabaho, magandang buhay. So, ninanasan natin lahat ng yan. Although wala namang masama, pero kung ito ay nagdudulak na sa iyo para magkasala ka, gumawa ka ng mga bagay na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos, ito ay pagkakasala na. Can those who are converted keep these commandments perfectly? So in question number 114, we confront a difficult reality. Even those who are converted to God cannot keep these commandments perfectly. The Catechism teaches us that in this life, even the holiest have only a small beginning of disobedience. This humbling truth reminds us of our limitation, but also of our call to strive for holiness. So, yun yung pinag-uusapan natin kanina, na sa buhay na ito, walang taong perpekto. No? Walang taong perpekto. May pangalang perpekto, pero walang taong perpekto. No? So, ibig sabihin, na sinasabi rito, na tayo bilang tao, kahit tayo mga lingkod pa ng Diyos, kahit pa tayo palaging nananalangin, nasa simbahan, kahit pa tayo palaging gumagawa ng mga bagay na
maka-Diyos, hindi nangangahulugan, ito hindi ibig sabihin ito, ay nagagawa mo na ng ayos ang lahat ng bagay. Ang sinasabi dito, na bilang tao, tayo ay mayroong mga kapasidad o meron tayong limitasyon. At ang limitasyon ito ay dapat nagtutulak sa atin na lalong maghangad na katuwiran ng Diyos. Yung limitasyon natin, dapat ito yung nagtutulak lalo sa atin upang maging mas malapit tayo sa ating Panginoong Diyos. The imperfection of the saints. Throughout the Scripture, we see examples of God's people who fall short. Abraham, who was willing to sacrifice his son in obedience, also deceived others out of fear. Job, known for his patience, cursed the day of his birth in his suffering. These examples reveal that even the most faithful saint are still sinners. Perfection is beyond our reach in this life, yet we are called to press forward in faith. So, alam natin na marami tayong kahinaan. At talagang tayo subjected na gumawa ng mali. Dahil hindi tayo, we cannot judge others na, ayan, mahina yan. Ang tanong, tayo ba walang kahinaan? Lahat tayo mayroon tayong kahinaan. So, pero dito, pinaiiral natin yung pananampalataya natin. Na itong pananampalatayang ito magtulak sa atin. No? Magtulak sa atin sa lalong malalim na pananampalataya, malalim na kaugnayan sa Diyos, malalim na pagkaunawa sa Kanyang mga kautusan. So, yung pagiging perfect, hindi natin pwedeng laging ikatwiran na, tao lang naman ako eh. Hindi eh. Dahil inutusan din tayo ng Diyos na magpakabanal tayo. Dahil ang Diyos ay banal. So, hindi ibig sabihin na tayo, bilang tao, ay gagawin lang natin kung anong naiisip natin dahil iniisip mong mahina ka. Pero bilang isang Kristiyano, tandaan mo, kahit na yung a man after God's own heart na si David, bumagsak din siya sa kanyang desire. So, kaya tayo, pinag-iingat tayo, at the same time, ay tinuturuan tayo ng Diyos na magsumikap tayo lalo, na maging malalim sa ating pananampalataya. Our inner conflict. In Galatians chapter 5:17, speaks to this struggle. For the desire of the flesh are against the spirit, and the desire of the spirit are against the flesh. Even after conversion, believers experience a constant battle between the flesh and the spirit. Our sinful nature does not disappear. Instead, we rely on the Holy Spirit to help us to overcome it. So, sinasabi dito na talagang ang ating, kahit na tayo yung mga believers, tayo converted, nakakakilala na sa Diyos, kahit na 3 taon na tayong reform, hindi yan nangangahulugan na napakatibay na natin. Dahil nasa atin pa rin yung tinatawag na sinful nature. Maaaring paglabas natin dito, marami na tayong makikita magtutulak sa atin para magkamali tayo. At pagdating natin sa ating mga tahanan, ay painitin pa ng ulo ng ating mga pamilya, ang ating ulo. Hindi ko sinasabi sa mga anak ko. Pero, ganun talaga ang sitwasyon natin bilang tao. Ang kahinaan natin na andyan. Pero yung Holy Spirit na nasa atin, yung Holy Spirit na tinanggap natin, ay nagtumutulong naman sa atin para labanan ang kahinaang ito ng ating mga laman. A sincere desire to obey. While we cannot achieve perfection, God calls us to strive sincerely for obedience. Paul captured this well in Philippians chapter 3, verse 12, not that I have already obtained all this, or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Although we are imperfect, our desire to obey reflects our love for God and our commitment to follow. So, nandun yung kahinaan, pero yung ating kagustuhan na sundin ng Diyos
ay nagbibigay naman sa atin, o nagre-reflect sa atin yung pagmamahal natin sa Diyos. Alam ko naman, kahit naman sino sa atin gumawa ng pagkakamali at naramdaman niya yung totoong pagsisisi sa sarili niya, nakikita naman natin sa sarili natin na yung pagkakamaling ginawa natin ay talagang hindi nakalulugod sa Diyos. Pero at the same time, ito na may nagtutulak sa atin para mas maintindihan natin na talagang ang Diyos ay makagagawa o makapagbibigay sa atin ng totoong kabanalan. Bumabagsak tayo, hindi lang araw-araw, kundi minsan oras-oras bumabagsak tayo. Dahil ang desire natin, yung sinful desire natin, palagi nandyan. Pagbukas mo ng Facebook, sa umaga, minsan di ka pa nga nakakapanalangin, nakaharap mo na agad si TikTok, si Miss Myanmar, no? Nakikita mo na kung paano siya nag-walk out doon sa Grand International. So, nakikita na, ang dami mo nakikita, ba't itong mga taong to, ganito, pag nakakita ka ng mga taong, sa mga kalakihan o kababaihan, makikita nyo, mga bagay na hindi nyo dapat nakikita sa Facebook. So, ang dami. No? At ito'y nagtutulak sa atin para talagang gumawa ng mali. Pero, napakahirap labanan yan. No? Napakahirap labanan. Pero sa totoo lang, yung ating totoong pagnanasang sundin ng Diyos, ay nagbibigay naman sa atin ng lakas para magawa ang mga bagay na pinagagawa ng Diyos sa atin. In question number 3, why does God have the law preached so strictly if we cannot keep it perfectly? O nga naman. Bakit nga naman tayo binigyan ng Diyos ng isang batas na napakahirap sundin at ito'y naman hindi natin magagawa? So the third question in Lord's Day 44 asks why God has His law preached strictly if we are unable to keep it perfectly. Question 115 offers two reasons that depend our understanding of both God's holiness and our dependence on Him. So tingin natin. So, to deepen our awareness of sin and our need for Christ, the first reason for the strict preaching of God's law is to make us aware of our sinful nature and our need for forgiveness through Christ. So, yung first reason, sabi, bakit daw kailangan bang i-preach itong law na to? O yung lagi bang nakarinig natin yung preach about repentance? Dahil kailangan natin makita na ang sarili natin talaga ay mahirap supilin sa kasalanan. Sa totoo lang ho. No? Lahat tayo, alam ko, mayroon tayo kanya-kanyang ugali, may kanya-kanya tayong ego, and later on, lalabas yan. Kahit nga sa bahay natin, sa trabaho natin, lumalabas yan. Kahit sa pagmamaneho, lumalabas yung ego natin. At talagang, kahit ako mismo, makasalanan ako pag nasa kalsada ako. Yun lang na yung mga taong bigla na tatawid, na ano ba itong mga tao to? May ghosting na yung sasakyan, tumatawid pa. Nagkakasala ka. Nanonood ka, minsan, wala namang ginagawa sa yung pinapanood mo, nagagalit ka sa pinapanood mo. No? Minsan nga kayo, nanonood lang ng teledrama, makasalanan kayo kasi sa teledrama. Kasi minumura niyo, nagagalit kayo doon sa taong papatay. Ayan, papatay. May magsasalta pa ng mga anong salita na laban doon sa taong, so, talaga yung ating sinful desire ay naandyan. And we must be aware of that. Na lahat ng nakikita natin, ay maaari magtulak sa atin, lahat na narinig natin, lahat na nababasa natin, lahat ng action natin, pwedeng magtulak sa atin at yung nagtutulak sa atin para gumawa ng kasaya. Kasi nga, yung nature natin as talaga mapag-imbot. No? So, the strictness of God's law
is not meant to drive us to despair, but to reveal the true state of our heart. Through this awareness, we see that sin is not just in our action, but also in our nature. This truth humbles us and shows us our desperate need for Christ's forgiveness. As we become more aware of our sinfulness, we are driven to seek forgiveness eagerly in Christ. Paul's word in Romans chapter 7, verse 24 to 25 express this well. Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. God's law points us to our need for a Savior, one who fulfilled the law on our behalf and grant us His righteousness. So yung awareness of our sinful nature and seeking forgiveness of Christ. So itong na yung ating sinful desire, yung ating pag-iimbot. Kasi nga ito nando sa puso natin, yung nasa isipan natin. Itong dalawang ito minsan magkasama talaga sila. Pag hindi ka ang sabi ng Panginoon, kung ano ang laman ng puso natin, misa hindi. Kung ano yung nakikita ng mata natin, lahat may kinalaman sa puso natin. And this all nagtutulak sa atin para gumawa ng kasalanan. Sabi ni Jesus Christ, yung hindi ka man pumapatay, pero kung nagagalit ka naman, katumbas na rin yun ng puso. So nanggagaling yung ating pagkadismaya, yung ating pagkakabahabahagi, ang ating pagiging data gatherers. Ngayon kasi iba na yung, sabi ko, pangit pakinggan pagka chismosa. Pinaganda, data gatherers. O kaya informative talk. So parang ganda-gandang pakinggan pero chismosa din ang dating. So lahat yan, galing dyan sa sinful desire natin. Pinag-uusapan natin yung mga bagay na wala namang kabuluhan, and this all, kahit na mga isa, itong mga dito pa nga yung napakadelikado sa buhay natin, yung mga maliit na kasalanan na akala natin walang. Kaya nga sabi doon sa ating, even the slightest desire that against the will of God. Kahit yung mga simpleng bagay na yon na nando sa loob ng puso natin, it's forbidden. Hindi siya inaalaw na gawin natin. To encourage us into righteousness and dependence on the Holy Spirit. So, okay. So, the second reason for this strict preaching of the law is to stir up in us of zeal of good deeds and on reliance to the Holy Spirit. A zeal of good deeds. When we truly understand the holiness of God's law, we are moved to pursue what pleases Him. In John chapter 14, verse 15, states, "If you love me, you will keep my commandments." Obedience is not a burden, but a joyful response to God's grace and love. The desire to live in righteousness is fueled by our gratitude for what Christ has done. So yun yung sinasabi rito. Kung talagang mahal natin ang Diyos, yung pagsunod sa Kanya ay hindi pabigat, kundi kagalakan sa ating buhay. Minsan kasi, kagaya na lang ng pagsimba, para minsan talaga tayo tamad na tamad pumunta sa simbahan. At minsan gagawa pa tayo, masakit na gagawa pa tayo ng kasalanan, magsisinungaling tayo. Pastor, nasakit po ang tiyan ko, kaya hindi po muna ako magsisimba ngayon. Pastor, may pupuntahan po ako. Pastor, meron po akong gagawin ngayon, kaya hindi po muna ako magsasimba. Minsan, sa totoo lang, aminin natin hindi, minsan gumagawa tayo ng alibay para lang gawin yung gusto natin gawin. Yung ginagawa natin siya as alibay, pero totoo, sinunod lang natin yung desire natin na hindi muna ako magsisimba ngayon. Okay, so kaya tayo, sana yung para sa atin, huwag maging burden yung pagsunod sa Diyos, kundi ito ay maging kagalakan sa atin.
a response to God's grace and love. Ano? The strictness of God's law also reminds us that we cannot obey without His help. The Holy Spirit is given to us to renew our hearts and enable us to grow in holiness. In Jeremiah chapter 31, verse 33, God promises, I will put my law within them, and I will write it on their heart. To the Spirit, God transforms us from within, making us more like Christ. So kaya sabi rito, pagka regenerated talaga tayo by the Holy Spirit, bagamat andun pa rin yung weaknesses natin, pero ang Diyos ay gumawa na sa atin before. Ibig sabihin, binigyan niya na tayo ng kakayanan na magawa ang kanyang kalooban. So nasusunod natin yung kanyang kalooban dahil siya mismo ang naglagay sa atin ng kanyang mga kautusan. At nagagawa natin ito, hindi dahil gusto natin, kundi ang Diyos mismo ang nag-uudyok sa atin para magawa natin ang kanyang kalooban. So bibigyan ko kayo ng bagong espiritu at bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Yun ang sinabi ng Ezekiel, ano? At ang reason bakit binigyan tayo ng ganun ay para magawa ang kanyang mga layunin at tuntunin. So, ibig sabihin, ang Diyos pa rin ang gumagawa. In our sanctification period, ang Diyos talaga yung gumagawa sa buhay natin. Yun ang the best na meron tayo. To the works of the Holy Spirit that within us, so nagkakaroon talaga tayo ng, habang tumatagal, nagiging Christ-likeness tayo. Pero, wag tayo mag-assume na talagang in this world we will become a perfect being. No? So, the third commandment challenges us to examine our heart and desires. We are reminded of the impossibility of keeping God's law perfectly and the depth of our need for grace. God's law in its strictness calls us to humility, repentance, and a greater reliance on Christ. May we live today with a renewed understanding of God's law and a deeper appreciation for His grace. Let us continuously seek God's forgiveness, or Christ's forgiveness, strive for obedience, and rely on the Holy Spirit to transform us. In doing so, we reflect the holiness of God and our hope of one day reaching perfection in His presence. So dito, pinapaalala sa atin na yung ating puso marumi, puno ng pag-iimbot, pagdanasa sa mga bagay, material sa mundong ito. Pero pinapaalala din sa atin ng Lord's Day 44 na yung grace, love, and mercy ng Diyos ay nasa atin. And pinatitibay tayo ng Diyos through His Word, by the Spirit, and tinuturuan tayo ng Diyos na mamuhay tayo sa pagsisisi, magpakababa tayo sa Kanya, at patuloy tayong mag-rely sa kapangyarihan, sa pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Let's pray. Lord, we thank You for the truth of Your law and the grace You have given in us through Christ. Help us to turn away from sinful desires and to delight in righteousness. Fill us with Your Spirit, that we may grow in obedience and reflect Your holiness until we reach perfection in Your presence. Sustain us by Your mercy and grace. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen.